Nahuli kong parehong may ibang karelasyon ang nanay at tatay ko sa iisang araw, pero ang pinakamasakit na katotohanan ay hindi ang kanilang pagtataksil. Ako si Renz Villanueva, 21 taong gulang. Lumaki akong naniniwalang perpekto ang pamilya namin. Si Tatay Edgar ay masipag na truck supervisor. Si Nanay Lorna naman ay isang mabait at maalagang tindera sa palengke. Kahit hindi kami mayaman, masaya kami. Tuwing linggo, sabay kaming nagsisimba, kumakain sa labas at nagtatawanan. Pero hindi ko alam na unti-unti nang nabubulok ang pundasyon ng pamilya namin. Nagsimula ang lahat nang mapansin kong palaging nakangiti si tatay habang ka-text ang isang hindi kilalang babae. Isang gabi, habang nanonood kami ng TV, biglang tumunog ang cellphone niya. Lumabas siya agad ng bahay para sagutin iyon. Napakunot noo ako. Bakit kailangan pang lumabas, bulong ko. Makalipas ang ilang araw, napansin ko ring may kakaibang kilos si nanay. Palagi siyang umaalis tuwing hapon at sinasabing may meeting daw sa suppliers. Pero minsan, nakita ko siyang nakaayos ng sobra. Bagong pabango. Bagong damit. At kakaibang saya sa mukha. May mali. At ramdam kong malaki ang sikretong itinatago nila. Isang Sabado, nagpasya akong sundan si tatay. Nagkunwari akong may lakad. Pagkatapos niyang umalis, sumakay ako sa tricycle at palihim na sinundan siya. Tumigil siya sa isang cafe. At doon, parang huminto ang mundo ko. May kasama siyang babae. Magkahawak sila ng kamay. Nakangiti. Masayang masaya. Pagkatapos ay narinig ko ang sinabi ng babae. Miss na kita, Edgar. At sumagot si tatay. Konting panahon na lang. Maayos din lahat. Parang may sumuntok sa dibdib ko. Nanginginig akong umalis. Hindi ko alam kung iiyak ako o sisigaw. Pero hindi pa doon natapos ang bangungot. Habang pauwi ako, nakita ko naman si nanay sa isang restaurant. Nagulat ako. Hindi niya alam na naroon ako. At lalo akong nagulat nang makita ko siyang may kasamang lalaki. Mas bata kay tatay. Nakasuot ng polo. At halatang malapit sa kanya. Nakita kong hinawakan nito ang kamay ni nanay. At ngumiti si nanay. Salamat sa pagmamahal mo sa akin, sabi niya. Halos mawalan ako ng balanse. Hindi ako makapaniwala. Pareho silang may ibang karelasyon. Pareho silang nagtataksil. Pareho nilang sinisira ang pamilyang pinaniwalaan kong matatag. Kinagabihan, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Binagsak ko ang cellphone ko sa mesa. Tama na. Nagulat silang dalawa. Ano nang problema mo? Tanong ni tatay. Namumula ang mata kong sumigaw. Akala niyo hindi ko alam? Biglang natahimik ang bahay. Ano nang sinasabi mo? Nanginginig na tanong ni nanay. Pareho kayong may kabit. Parang bomba ang sumabog sa sala. Namutla silang dalawa. Walang makapagsalita. Pagkatapos ay nagsimulang umiyak si nanay. Habang si tatay ay napayuko. Renz, mahinang sabi niya. Huwag niyo akong tawaging anak. Sigaw ko. Sinira niyo ang pamilya natin. Umalingaw-ngaw ang katahimikan. At doon ko nalaman ang katotohanang hindi ko inaasahan. Huminga ng malalim si nanay. Pagkatapos ay nagsalita. Matagal na kaming hiwalay ng tatay mo. Napatingin ako sa kanya. Ano? 3 taon na. Parang hindi ko narinig ng tama. Hindi kami naghiwalay sa papel. Pero matagal nang wala ang pagmamahalan namin. Tumulo ang luha niya. Pinili naming itago para hindi masira ang pag-aaral mo. Napatingin ako kay tatay. Tahimik siyang umiiyak. At dahil sa pagtatago namin, sabi niya, mas lalo naming nasaktan ka. Hindi ako makapaniwala. Sa loob ng 3 taon. Nagsinungaling sila. Nagkunwari silang masaya. Nagkunwari silang pamilya. At ako lang pala ang hindi nakakaalam. Hindi ang pagtataksil ang pinakamasakit. Kundi ang katotohanang matagal na silang nasasaktan habang pilit nang ngumingiti para sa akin. Na habang iniisip kong masaya kami, pareho pala silang nabubuhay sa kalungkutan. Na ang pamilyang akala kong perpekto ay matagal nang wasak. At walang may lakas ng loob na magsabi ng totoo. Pagkaraan ng ilang linggo, naupo kaming 3 sa hapag. Tahimik.
Mabigat. Pero mas totoo. Patawad, anak, sabi ni nanay. Patawad sa lahat ng kasinungalingan, dagdag ni tatay. Hindi madaling magpatawad. Pero nakita ko rin ang sakit sa mga mata nila. Hindi sila masasamang tao. Mga taong nagkamali lamang. Mga taong natakot harapin ang katotohanan. At mga magulang na pilit akong pinoprotektahan sa maling paraan. Unti-unti kong tinanggap ang lahat. Hindi bilang anak na galit, kundi bilang taong natutong umunawa. Ang pagtataksil at kasinungalingan ay hindi kailanman solusyon sa problema. Ang katotohanan ay maaaring masakit sa simula, ngunit mas nakakasira ang mga lihim na matagal na itinatago. Ang tunay na pagmamahal sa pamilya ay hindi nakabatay sa pagpapanggap, kundi sa katapatan, respeto, at lakas ng loob na harapin ang katotohanan kahit gaano ito kasakit.